Ika-25 ng Abril, 2011. May tawag na natanggap ang Emergency Services, isang bahay sa Georgia Drive sa Nottingham, England ang naiulat na nasusunog. 2 lalaki ang agad na nakalabas kasama ang kanilang aso habang mabilis na lumalagablab ang apoy. Agad namang rumesponde ang mga bumbero at sinimulan ang pagsugpo sa apoy. Habang unti-unting napupuno ng usok ang kalsada at dumadami ang nag-aalalang mga kapitbahay, kumalat ang balita. May natagpo ang babae sa loob ng bahay na wala nang palatandaan ng buhay. Isang lokal ang nagsabi, "Parang sa TV mo lang to napapanood. Pero kapag kilala mo ang tao, parang hindi mo matanggap." Mga bandang 7:30 ng umaga, isang handler ng mga asong pang-imbestigasyon na si David Cross ang nakatanggap ng tawag. Sinabihan siyang pumunta sa pinakamalapit na istasyon bago mag-alas 9 para sa briefing bago pumunta sa lugar ng insidente. Pagdating ng team bandang alas 11, nakordo na ang buong lugar. Mabilis namang naging interesado ang media sa pangyayari. Naalala ng mamamahayag na si Rebecca Sherdley na una nilang narinig ang tungkol sa sunog sa opisina. Nakausap ng mga reporter ang ilang kapitbahay at nalaman nilang nakaligtas ang 2 batang lalaki, ngunit ang babae sa loob hindi na. Sa itsura pa lang ng bahay, makikita mong matindi ang epekto ng apoy at usok, lalo na sa mga bintana. Mabilis natukoy ang pinagmulan ng apoy sa isang kwarto na malapit sa mga bakas ng presensya ng tao. Naging layunin ng mga investigador na tuklasin kung ano nga ba talaga ang nangyari. Ang nakatatandang anak, isang 14 na taong gulang na binatilyo, ang nagsabi ng isang kwento sa mga pulis na hindi madaling pakinggan. Nagising daw siya sa gitna ng gabi para pumunta sa banyo at paglabas niya ng kwarto, may nasalubong siyang taong may takip ang mukha. Naghagis daw ito ng martilyo sa kanya bago mabilis na tumakbo palayo. Agad siyang pumunta sa kwarto ng kanyang ina at nakita niyang may apoy na. Hindi na gumagalaw ang babae at malinaw na may nangyaring hindi kanais-nais. Tumakbo siya para kunin ang nakababatang kapatid at nailabas ito, saka bumalik para iligtas ang kanilang aso. Sa kasamaang palad, hindi na niya muling nabalikan ang ina. Ang mga bagay na natagpuan matapos mapatay ang apoy ay ipinadala para suriin. Nakilala ang babae sa pamamagitan ng dental records. Ito ay si Jacqueline Bartlem, 47 taong gulang, na tinatawag lang na Jackie ng mga malalapit sa kanya. Isa siyang ina ng 2 anak. Matapos matukoy kung sino ang nasa bahay, sinimula ng bagong yugto ng investigasyon ang malaman kung ano talaga ang naging sanhi ng nangyari sa kanya. Hindi nagtagal na pag-alaman ng mga pulis na sinadya ang sunog upang mapagtakpan ang mga nangyari. Ayon sa mga eksperto, bago pa man magsimula ang apoy, nakatanggap ang babae ng ilang matitinding tama sa ulo. Si Simon Mathers, ang karelasyon ni Jackie, ay napanood ang balita tungkol sa sunog sa telebisyon. Nag-text siya sa kapatid ni Jackie at kinumpirma nitong hindi na sumasagot si Jackie sa mga mensahe at ang mga natagpuan sa nasunog na bahay ay tila tumutugma sa kanya. Agad siyang nagtungo roon, hindi pa alam ang buong katotohanan. Habang dumarami ang nalalaman tungkol sa insidente, paulit-ulit na lumilitaw kung sino si Jackie sa buhay ng iba. Isa siyang mapag-alaga, mabait at matatag na babae. Noong 1996, isinilang ang kaniyang panganay na anak sa dating partner niyang si Adrian. Pagkalipas ng 3 taon, sila'y ikinasal. Nang maglaon, isinilang ang ikalawang anak. Tahimik at maayos ang kanilang pamumuhay. Nakatira sila sa isang komportabling bahay sa gitnang uri ng komunidad at ang mga bata ay nag-aaral sa isang pribadong paaralan sa malapit. Subalit hindi nagtagal ang katahimikan, nauwi rin sa hiwalayan ang pagsasama ni Jackie at Adrian. Matapos ang diborsyo, lumipat si Jackie kasama ang mga anak sa ibang bahagi ng Nottingham. Noong Mayo 2008, sa isa sa mga gabi ng kaniyang paglalakad-lakad, nakilala ni Jackie si Simon Mathers. Wala raw balak si Simon na makipagkilala ng gabing iyon, pero agad siyang humanga sa kanya. Nabigani siya sa kabaitan at malasakit ni Jackie sa ibang tao, madali siyang mahalin at kasama, ika nga,
Hindi nagtagal, naging magkasintahan sila. Ayon sa mga nakakakilala kay Jackie, isa siyang mapagmahal at maalagang tao at walang sino man ang makaisip na pwedeng mangyari sa kanya ang isang bagay na labis na nakakabigla. Nabigla ang buong komunidad dahil tila walang dahilan para sa ganoong kilos. Makalipas lang ang 2 araw matapos ang nakakakilabot na sunog sa kanilang tahanan, inanunsyo ng pulisya ang isang pag-aresto. Nagsimulang mabuo ang totoong larawan nang nangyari lamang ng alisin ang utos mula sa korte na nagbabawal sa pagbanggit ng mga pangalan at doon na nabanggit ng media ang hinihinalang sangkot at ang mga detalye ng kaso. Lumabas na planado at sinadya ang lahat. Hindi ito basta-bastang insidente ng karahasan at ang pinakakagulat sa lahat, ang gumawa nito ay hindi pa nasa tamang edad. Ang tinutukoy ay ang 14 na taong gulang na anak ni Jackie, si Daniel Bartlem. Ipinanganak siya noong 11 ng Nobyembre taong 1976 at ang kanyang nakababatang kapatid ay isinilang makalipas ng ilang taon. Sa edad na 8 taon pa lamang, nakitaan na si Daniel ng labis na pagkahumaling sa mga madidilim na katang-isip na kwento. Habang tumatagal, lalo siyang nahuhulog sa sarili niyang mundo. Mas madalas siyang nagkukulong sa kanyang silid, halos hindi lumalabas. Doon ay paulit-ulit niyang pinapanood ang mga pelikulang may madugong tema gaya ng Saw at A Nightmare on Elm Street at naglalaro ng mga video game na may kaparehong tema. 1 taon matapos siyang mahumaling sa ganitong klaseng nilalaman, dumaan ang kanilang pamilya sa isang mabigat na yugto, naghiwalay ang kanyang mga magulang. Naiwan siya at ang kapatid na lalaki sa piling ng kanilang ina. Sinikap ni Jackie na panatilihin ang kaayusan sa buhay ng kanyang mga anak at ipinagpatuloy ang pagbabayad sa pribadong paaralan ni Daniel sa loob ng halos kalahating taon. Ngunit dumating ang punto na hindi na ito kinaya ng kanilang pananalapi. Gaya ng madalas mangyari sa mga pamilyang dumanas ng hiwalayan, naging mabigat ang gastusin. Dahil dito, napilitang lumipat si Daniel mula sa pribadong paaralan patungo sa isang pampublikong paaralan. Ayon kay Professor Kevin Brown, isang dalubhasang tagapayo sa korte, posible umanong nagdulot ito ng pakiramdam ng pagkalayo at pagkawala ng halaga kay Daniel. Sa panahong yun din, nagsimulang pag-usapan ni Jackie at Simon ang ideya ng pagsasama sa iisang bahay. Plano nilang ibenta ang kani-kanilang tirahan at bumili ng isa para sa kanilang dalawa. Ngunit kahit may mga alok na maayos, wala ni isa ang nagustuhan ni Daniel. Unti-unting nagbago ang ugali ng binatilyo, naging matigas ang ulo at ayaw nang tumulong sa mga gawaing bahay. Ayon kay Simon, napapansin niyang makasarili ito. Ramdam ni Daniel na nawawala ang kontrol niya sa mga bagay sa paligid, kaya't lalo siyang lumulubog sa kanyang mundo, unti-unting lumalayo sa realidad. Palihim na nabubuo sa loob niya ang panibugho. Parang hindi na siya nabibigyang pansin. Habang nagsisimula ng bagong yugto si Jackie, dama niya na unti-unti siyang nawawala sa eksena. Ang lahat ng pagbabagong ito ay unti-unting nag-ipon sa kanyang kalooban, tila isang bagyong namumuo. Kadalasan, nasa kanyang silid siya. Walang nakaalam kung ano talaga ang ginagawa niya roon. Mula edad 2, nagsimula na siyang mag-ayos ng mga laptop para sa mga kakilala, kaya inakala ng lahat na mahilig lang siya sa teknolohiya. Gumagawa rin siya ng mga video para sa YouTube. Sa isa sa mga iyon ay sinabi niya, "Hi, ako si Daniel." Ngunit habang lumilipas ang panahon, lalong naging kakaiba ang kanyang kilos at isang kakilala nilang si Simon ang nagsimulang mag-alala. Lalo siyang nababahala sa mga matang ito ay may labis na pagkahumaling sa mga hindi angkop na nilalaman para sa kanyang edad. Kapag tinatangkang magtakda ng limitasyon si Jackie, madalas itong salubungin ni Daniel ng matitinding emosyon, tila gustong bawiin ang kontrol. Minsan, kailangang mamagitan si Simon para maprotektahan si Jackie. Naalala niya isang beses, biglang sumigaw si Daniel sa ina at lumapit ng sobrang lapit, kaya't napilitan siyang pumasok sa pagitan nila. Pagkatapos noon, galit na umakyat si Daniel, pinagsisipa ang hagdanan, sinuntok ang pader, nagsalita ng masasakit at malakas na isinara ang pinto ng kanyang silid. Matapos nito, labis na takot ang nakita kay Jackie. Noong taong 2010, iniulat niya ang pagkawala nito. Labis ang kanyang pag-aalala kaya agad siyang nagtungo sa pulisya.
Sinimulan ng paghahanap at bandang 1:00 ng madaling araw natagpuan si Daniel sa daan patungo sa kanilang lumang bahay, ang bahay na tinitirhan ng pamilya bago sila maghiwalay. Ipinauwi siya, ngunit sa totoo lang, bumalik lang ang lahat sa dating ayos. Lalong lumala ang kilos ni Daniel na mas naging nakakabahala. Lumipat si Jackie sa mas murang tirahan sa Arnold, Nottingham. Tumulong si Simon sa paglipat at habang nililigpit ang mga gamit ni Daniel, napansin niya ang ilang plastik na lalagyan na may bakas ng lumang maruruming likido. Sa ilalim ng kama, may mga tuwalya na tila matagal nang ginagamit para sa personal na kalinisan. Nakaapekto ito kay Simon at lalong nagpataas ng kanyang pag-aalala. Ngunit hindi doon nagtapos ang mga kakaibang bagay. Sa loob ng bag para sa laptop nakita niya ang underwear ni Jackie, isang bagay na matagal nang nawawala. Ayon sa forensic psychologist na si Professor Kevin Brown, ang ganitong kilos ay hindi dahil sa personal na layunin, kundi isang desperadong paraan para makuha ang pansin. Pati sa eskwelahan, napansin na rin ang kakaibang kilos ni Daniel. Noong Mayo 2010 matapos ang isang biglang pagsiklab ng galit, ipinadala siya sa school psychologist. Sa mga pag-uusap, ibinahagi niyang may mga tinig siyang naririnig na tila nagtutulak sa kanya na gumawa ng masama. Ikinwento rin niya ang ilang mga imahen kung saan may nasasaktan siyang iba at sinabing ang kanyang school tie na tinawag niyang Fred ay parang may sariling isip at sinubukang sakalin siya. Gumagawa siya ng mga kwento na ayon kay Simon ay may temang nakakagambala, madalas na kinasasangkutan ng mga bata. Pati mga guhit niya ay may madidilim na imahe, mga taong tila nananakit sa isa't isa. Lahat ng ito'y nangyari 1 taon at kalahati bago ang insidenteng yumanig sa lahat. Sa simula, nanonood lang siya ng mga pelikulang may marahas na tema, pero kalaunan ay siya na mismo ang nagsimulang lumikha ng ganitong uri ng nilalaman. Habang lumalaki, mas naging interesado siya sa ganitong mga kwento at mas lumalim pa ang kanyang pagkalulong. Sa parehong panahon, nagsimula rin siyang manood ng mga teleserye, partikular na nahumaling siya sa Emmerdale at Coronation Street. Isa sa mga karakter sa mga palabas na ito ang naging sentro ng kanyang atensyon. Si John Stape ay isang prominenteng karakter sa Coronation Street, unang lumabas noong 2007. Kalaunan, naging kontrabida siya at sangkot sa ilang malalaking kwento, kabilang ang isang insidente ng pagdukot at mas madidilim pang pangyayari bago tuluyang nawala sa palabas noong 2011. Sa isang episode, binigyan niya ng matinding pinsala sa ulo ang karakter na si Charlotte Hoyle at iniwan ito sa gitna ng nasirang gusali matapos ang isang aksidente sa tram upang maitago ang kanyang ginawa. Sa ibang katang-isip na kwento, ipininta si Stape bilang pinakakilalang karakter sa telebisyon sa loob ng 50 taon, tila patunay ng pagkahumaling sa kasikatan o kontrobersya. Lubos na na-immerse si Daniel Bartlam sa mundong ito ng imahinasyon na sa kalaunan, unti-unting nabura ang hangganan ng realidad at pantasya na nauwi sa nakakabahalang at masaklap na resulta. Pagsapit ng Marso 2011, 1.5 buwan bago ang insidente, sinuri siya ng mga profesional mula sa Youth Mental Health Clinic. Sa kanilang pagsusuri, lumabas na wala siyang seryosong sintomas ng kapansanan at hindi siya itinuturing na panganib sa sarili o sa ibang tao. Ngunit pagdating ng Abril, lumala ang tensyon sa pagitan niya at ng kanyang ina, si Jackie, hanggang sa umabot ito sa sukdulan. Patuloy pa rin ang interes ni Daniel sa mapanakit na nilalaman at palagi niyang ipinapakita ang inis, partikular na laban sa kanya. Noong ika-25 ng Abril, taong 2011, tila karaniwan lang ang lahat sa bahay ng pamilya Bartlem. Sa araw ng Pasko ng Pagkabuhay, nakikipagpalitan ng mensahe si Jackie kay Simon at walang anumang sinyales ng kapahamakan. Nabanggit niya na may mga plano si Daniel para sa araw na yon. Pupunta raw ito kina lola at lolo. Dinala niya si Meg, ang kanilang aso, sa tagapag-alaga, naggupit ng damo sa bakuran at kumain ng ilang tsokolating itlog para sa Pasko ng Pagkabuhay. Noong gabi bago nito, muling pinanood ni Daniel ang isa sa mga pelikula ng Saw.
Ngunit pagsapit ng madaling araw, nagsimula siyang isakatuparan ng isang bagay na tila matagal na niyang pinaghandaan. Ayon sa ulat, lumabas siya ng bahay at kinuha ang isang lalagyan ng gasolina at isang martilyo na itinago niya ng mas maaga. Pagbalik niya sa loob, umakyat siya sa kwarto ng kanyang ina. Ilang sandali siyang tumayo roon, tahimik na pinagmamasdan itong natutulog. Pagkatapos, itinaas niya ang martilyo at ilang ulit itong ibinaba ng may matinding puwersa. Dahil dito, nagtamo siya ng matitinding pinsala sa ulo at mukha. Maingat na inilipat ni Daniel ang kanyang ina sa sahig at naglatag ng mga lumang dyaryo sa paligid. Pinuhusan niya ito ng gasolina at sinindihan. Pagkatapos ginising niya ang nakababata niyang kapatid at sinabing may sunog, kaya't agad silang tumakbo palabas ng bahay. Pagdating nila sa kalye, sinimulan ni Daniel ang pagkukwento sa mga kapitbahay na may taong nakamaskara na pumasok sa bahay at tumakas raw ito sa bintana ng kwarto ng kanilang ina. Bago pa man dumating ang mga pulis, nililigaw na niya ang mga tao sa paligid. Ngunit hindi nagtagal, nagsimulang magduda ang mga investigador sa kanyang kwento. Nang unang makita ni Simon ang balita, ang tanging binanggit lamang ay may sunog sa Nottingham. Pagkalipas ng isang oras, nakumpirmang sa Georgia Drive ito nangyari sa mismong lugar kung saan nakatira si Jackie. Kahit hindi pa pinapangalanan kung aling bahay ang apektado, may kutob na siya. Lahat ng palatandaan ay nagtuturo sa kanya. At kung sino ang maaaring may kinalaman, kahit ginawa ni Daniel ang lahat para magmukhang aksidente ang nangyari, maraming ebidensyang nakuha ng forensic team na malinaw na nagtuturo sa kanya. Nang sinimulan ng mga eksperto ang masusing pagsusuri sa loob ng bahay, nakakita sila ng dalawang martilyo. Isa rito, ang may baluktot na dulo, ay lumabas sa pagsusuri na siyang ginamit sa insidente. Ang isa naman, mas mabigat at tila gamit sa konstruksyon, ay iniwan daw mismo ni Daniel upang lituhin ang investigasyon at iligaw ang direksyon nito. Ayon kay Colin Sutton, dating pangunahing investigador ng pulisya sa London, ang kilos ni Daniel ay nagpapakitang pinag-isipan niya ng husto ang lahat. Detalyado ang kanyang plano mula sa mismong aksyon hanggang sa pagtatago ng mga bakas, pagbuo ng kwentong pamalit at buo ang paninindigan sa sariling bersyon. Hindi karaniwan ang ganitong level ng paninindigan para sa isang binatilyong 14 anyos. Nang siya sa atin ang kanyang laptop, may natuklasan pang isa pang nakakabahalang detalye. Kahit na nabura ang file ilang araw bago ang insidente, naibalik ito ng mga eksperto. Isang kwentong siya mismo ang sumulat. Isa itong katang-isip na salaysay kung saan siya mismo ang pangunahing karakter. Isang taong nakagagawa ng mabibigat na bagay nang hindi nahuhuli. Sa kwento, inilarawan kung paano pinuntahan ng karakter ang kanyang ina gamit ang martilyo at pagkatapos ay sinindihan ng bahay upang palabasing gawa ito ng ibang tao. Ngunit pagsapit ng umaga ng Abril 25, hindi na ito nanatiling imahinasyon. Sinubukan niyang i-reenact ang buong senaryo. Sinabi sa mga pulis na may dayuhang pumasok sa bahay. Kinalaunan, matapos ang ilang buwang pagtanggi at pagpupumilit sa sariling bersyon, inamin ni Daniel ang nangyari at naglahad ng ibang kwento. Anya, nagkaroon sila ng pagtatalo ng kanyang ina noong gabing iyon, kaya ito'y natulog na. Malapit sa alauna ng madaling araw, pinuntahan daw niya ito sa kwarto. Nagpatuloy ang kanilang alitan, di umano'y dahil sa nawawalang sapatos. Doon niya raw kinuha ang martilyo. Ngunit ayon sa investigasyon, malayo ito sa biglaang pagputok ng emosyon. Ang natagpo ang kwento sa laptop ay malinaw na patunay na pinagplanuhan ang lahat, hanggang sa pinakamaliit na detalye. Kapag sinubukan ng mga eksperto na maunawaan kung bakit nagawa ng isang binatilyo ang ganoong bagay, binigyang diin ng neuroscientist na si Francesca Hape sa isang dokumentaryo na may ilang tao na may partikular na katangian ng pag-iisip na wala ang tinatawag na stop signal, isang panloob na babala na humahadlang sa karamihan sa atin na lumampas sa hangganan. Ang pagtanaw sa paghihirap ng iba ay hindi nagdudulot sa kanila ng alinlangang makapigil sa mga susunod na kilos. Ayon sa kanya, sa kaso ni Daniel, ang lahat ay tila kakaiba at mahirap ipaliwanag kahit wala namang malinaw na dahilan. Idinagdag pa niya na ang utak ng mga kabataan ay nasa yugto pa ng pagbuo, kaya't mahirap tukuyin ang ganitong mga katangian habang sila ay bata pa.
Gayunpaman, karamihan sa mga nasa hustong gulang na may malubhang suliranin sa personalidad ay nagpapakita na ng palatandaan mula pa noong sila'y bata. Ayon sa forensic psychologist na si Kevin Brown, ang mga ganitong kaso ay karaniwang may ugat sa mahabang panahon ng kapabayaan o hindi magandang pagtrato. Ngunit sa kaso ni Daniel, wala raw palatandaang ganoon. Ang tanging maaaring naging mabigat sa kanyang isipan ay ang paghihiwalay ng kanyang mga magulang. Noong ika-4 ng Oktubre taong 2011, sinabi ni Daniel Bartlett sa korte na hindi siya umaamin ng kasalanan. Ipinahayag niya na siya ay naitulak sa ganong sitwasyon. Bago magsimula ang paglilitis, sumailalim si Daniel sa pagsusuri ng mga espesyalista sa kalusugan ng pag-iisip mula sa panig ng prosekusyon at depensa, at pareho nilang sinabi na wala siyang seryosong paglihis sa pag-iisip. Nagsimula ang kanyang paglilitis noong ika-23 ng Enero taong 2012 at ang layunin ng prosekusyon ay patunayan na sinadya niya ang ginawa sa kanyang sariling ina. Umani ng malawak na atensyon ang kasong ito. Hindi lang dahil sa mismong nangyari, kundi dahil na rin sa edad ng akusado. Bihirang-bihira na may mangyari sa loob ng pamilya na sangkot ang isang taong ganoon kabata. Bukod pa rito, naging tampok din ang antas ng paghahanda na ipinakita ni Daniel bago niya isinagawa ang kanyang plano. Ayon sa mamamahayag na si Rebecca Sherdley na nag-cover sa paglilitis, labis ang kanyang pagkabigla nang makita si Daniel sa silid ng hukuman. Para sa kanya, hindi ito mukhang 14. Sa totoo lang, mukha lamang siyang 11 o 12. Inilarawan niya ito bilang isang tahimik at halos di nagsasalitang binatilyo na nakaupo lang sa bangko, ngunit kapag tinatanong, nagpapakita ng kumpiyansa at sinusubukang harapin ang mga akusasyon. Madalas niyang tinatakpan ang kanyang mukha ng mga kamay, pero hindi dahil sa hiya, kundi tila sa pag-uusisa. Tumitingin siya mula sa pagitan ng kanyang mga daliri na parang sinisilip kung sino ang nakatingin sa kanya. Para kay Simon Matters, ang partner ni Jackie, isa lang itong palabas para sa publiko. Walang luha, walang pagsisisi, parang wala lang talaga kay Daniel ang lahat. Nang tanungin ng abogado kung pinlano ba niya ito, sumagot si Daniel, "Hindi ko naman balak gawin yon sa mismong oras na iyon." Narinig ng mga hurado na tila nabubuhay siya sa sariling imahinasyon at parang nabura ang hangganan sa pagitan ng katang-isip at realidad. Sa korte ay sinabi niya, "Sa kwento ko, nakaligtas ako sa responsibilidad, kaya inisip kong magagawa ko rin sa totoong buhay. Sapat na ang mga ebidensya, kaya't sinubukan ng depensa na kumbinsihin ang korte na ito ay epekto ng matinding damdamin matapos umano siyang hindi tratuhin ng maayos ng ina. Kung ito ay mapatutunayan, maaari sanang bumaba sa mas magaan na kaso." Ngunit taliwas ito sa sinasabi ng mga nakakakilala kay Jackie. Inilarawan siya bilang isang mabait at maalaga at walang sino man ang nakaalala ng anumang masamang pagtrato niya sa mga anak. Lalong lumabas ang kumpiyansa ni Daniel sa huling bahagi ng paglilitis. Humarap siya kay Simon at gumawa ng galaw gamit ang kanyang kamay na parang nananakot. Ayon kay Simon, hindi siya natakot. Nakilala lang niya ang isang pag-uugali na tila likas na kay Daniel. Matapos ang 2 linggong paglilitis, nagkaisa ang mga hurado sa kanilang hatol. Siya ay may kasalanan. Nang basahin ang hatol, yumuko si Daniel na tila handang umiyak. Ngunit ayon sa ilan, hindi iyon dahil sa pag-unawa sa kanyang ginawa, kundi sa pagkaalam na tuluyan nang nagbago ang kanyang buhay. Ang hukom na si Ginoong Julian Flo ay nagsabi, "Sa kabila ng mga hindi pagkakaunawaan sa pagitan mo at ng iyong ina na karaniwan sa ugnayan ng mga kabataan at magulang, lubos akong naniniwala na walang anumang pananakit mula sa kanyang panig gaya ng iyong inangkin." Tinawag din niyang walang saysay at baluktot ang naganap. Noong 2 ng Abril taong 2012, si Daniel ay sinentensyahan ng habang buhay na pagkakakulong na may minimum na panahong 16 na taon. Sa teorya, maaari siyang humiling ng paglaya pagsapit ng taong 2028, ngunit tanging kung ituturing ng lupo na hindi na siya mapanganib.
Mahirap unawain ang lahat ng nangyari at lalong mahirap itong tanggapin. Ngayon ay malinaw na pinagplanuhan ni Daniel Bartlett ang lahat ng maaga. Inatake niya ang kanyang ina. Pagkatapos ay sinikap takpan ang mga bakas. Mikaakin din kabilang na ang pagtatangkang sunugin ang ebidensya at paulit-ulit na niligaw ang mga pulis sa pamamagitan ng mga kwentong hindi totoo. Sa kalaunan, matapos ang mga panayam sa ibang saksi, lumabas na hindi tumutugma ang kanyang pahayag sa mga totoong pangyayari, kaya siya ay inaresto. Matapos ang pag-aresto, sinuri ng mga eksperto ang kanyang computer at natagpuan ang isang binurang kwento kung saan ang isang karakter na ang pangalan ay Daniel Bartlett ay gumawa ng eksaktong pareho sa nangyari sa totoong buhay. Ang investigasyong ito ay naging lubhang nakakagulat, kahit para sa mga veteranong investigador. Ngunit ang pinaka-apektado, syempre, ay ang pamilya ni Daniel at Jacqueline. Sa tagal ng kaso, madalas kaming nakipag-ugnayan sa kanilang mga mahal sa buhay at malinaw na napakahirap para sa kanila ang tanggapin ang lahat ng ito. Walang anumang ebidensya na nagpapakita na si Jacqueline ay iba pa maliban sa isang mapagmahal na ina na laging naroon para sa kanyang anak. Nang nagkaisang napatunayang may sala si Daniel ng hurado, pinayagan ni Hukom Julian Flo na ibunyag sa publiko ang kanyang pangalan. Ito ang nagbigay daan sa mga mamamahayag na maipahayag sa lipunan kung ano talaga ang nangyari. Ang punong inspektor na si Kate Menol na siyang namuno sa kaso ay umamin na hindi pa siya kailanman nakaranas ng ganitong uri ng kaso. Ang antas ng kabuktutan, ang maingat na paghahanda at ang laki ng panlilinlang ay tunay na nakakatakot. Lalo na't ang nasa likod nito ay isang binatilyong 14 na taong gulang lamang. Napakaraming buhay ang naapektuhan at iisang tao lang ang tunay na nakakaalam kung bakit ito nangyari. Ngunit si Daniel mismo ay patuloy na umiiwas sa katotohanan at paulit-ulit na pinipinsala ang imahe ng kanyang ina. Ang mga nakakakilala kay Jacqueline ay nagsasabing siya ay nabuhay para sa kanyang mga anak at isa siyang tunay na mabait at maalagang babae. Marahil, balang araw, si Daniel ay magsasalita rin ng totoo. Sa ngayon may mga tanong na siya lamang ang makakasagot. Sa kanilang formal na pahayag, sinabi ng mga magulang ni Jacqueline Bartlett na ang mga tangkang ipinta siya ni Daniel sa masamang paraan ay walang basehan. Siya ay isang tunay na mapagmahal at maunawaing tao na laging handang tumulong sa iba. Hanggang ngayon, hirap pa rin silang unawain ang lahat ng nangyari. Hindi nila mahanap ang tamang salita. Nawalan sila hindi lang si Jacqueline kundi pati na rin si Daniel sa emosyonal na aspeto dahil sa kanyang ginawa. Sumasang-ayon sila sa desisyon ng hukuman, ngunit mahirap unawain kung paanong ang isang batang inalagaan mo ng 14 na taon ay makakagawa ng ganito. Ang pinakamasakit sa lahat, walang nakakaalam kung bakit. Si Daniel lang ang makakapagpaliwanag. Si Simon, isa sa mga kamag-anak, ay nagsabi na wala na siyang galit, ngunit wala na rin siyang pagmamahal para kay Daniel, na wala na lang ang kanyang damdamin. Naniniwala siya sa kapatawaran, ngunit inamin niyang hindi lahat ay kayang patawarin. Kamakailan lamang na pag-alaman na ang kagawaran ng katarungan ay nagpadala ng liham kay Simon, si Daniel Bartlett ay nailipat na sa pasilidad para sa mga nasa hustong gulang at muling susuriin ang kanyang kaso. Inamin ni Simon na labis siyang nabigla sa balitang ito at sa husay ni Daniel sa pagkontrol sa mga tao sa paligid niya. Ang totoo tungkol sa nangyari noong gabing iyon ay maaaring hindi naganap na mabunyag kailanman dahil iisang tao lamang ang lubos na nakakaalam nito, si Daniel Bartlett mismo. Isang bagay lang ang tiyak, ginagawa ng mga mahal sa buhay ni Jackie ang lahat upang manatili siyang buhay sa alaala ng mga tao bilang isang mabait, maalaga, mapagmahal na ina at kapareha. At upang maalala siya, hindi dahil sa madilim na nangyari sa kanya, kundi dahil sa init at malasakit na kanyang ibinahagi sa iba.